for being contrary to law, public policy, morals, good customs. Bakit po? Kasi halimbawa, yung dapat na matanggap mo sa employer ay halagang 100,000 pesos. Pero yung nakalagay sa release and quit claim ay 10,000 lang. So, wini-waive mo ngayon, sa pagpirma sa release and quit claim, wini-waive mo yung 90% ng money claims na dapat mong makuha sa employer. In this case, marami na pong kaso na pinawalang bisa ng korte yung pinirmahang release at quit claim ng empleyado na hindi reasonable yung amount na nakalagay doon sa pinirmahan niyang quit claim. Lalo na kung hindi na ipaliwanag sa kanya yung kabuuan ng dokumento o quit claim o waiver na pinapirmahan sa kanya. So, yun. Nai-invalidate po yan, pinapawalang bisa po yan ng korte. So, tandaan po ninyo, kahit may pinirmahan kayong waiver, hindi po ibig sabihin nun na hindi na kayo po pwedeng mag-file ng kaso sa DOLE. Hindi po ibig sabihin na hindi na kayo po pwedeng pumunta sa DOLE para questionin yung ginawa sa inyo ng inyong employer. So, kahit may waiver kayo, po pwede kayong pumunta sa DOLE para mag-file ng illegal dismissal or mag-file ng money claims for non-payment of retirement pay, for non-payment of 13-month pay, night differential, o kaya yung tamang minimum wage. Hindi po kasi yun basta-basta na i-waive. Kasi po, yun ay mandato ng batas. So, kung hindi po kayo binabayaran ng tamang minimum wage and nakalagay sa waiver na pinapirman sa inyo ng employer na hindi nyo nahahabulin sa employer, kahit na hindi kayo bayad ng tamang minimum wage, mali po yung nilalaman ng waiver na yun, contrary to law. Therefore, walang bisa po yung waiver or quit claim na pinapirmahan sa inyo kasi contrary sa nilalaman o mandato ng batas.